Ayan, ang pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing ni Ping Lacson. At syempre ito, speaking of Ping Lacson mga kababayan, natatawa talaga ako sa interview na to ni Ping Lacson. Bakit? Itong si Marcoleta, akalain mo mga kababayan, tinawag na iyakin. Iyakin talaga? Well, panoorin at pakinggan po natin. Etong mga patutsada kasi bumabanat na naman itong si Marcoleta kay Ping Lacson eh. Mga kababayan, ngayon, it's time for Ping Lacson to... ano ba to? Paghihigante? Hindi siguro. Pero, mga kababayan, para bumakbak naman. Sir, balikan ko lang po kay Guteza. Are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi, yes, to clarify eh. Ma'am Terry Magsino, thank you. Idagdag niya, no? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. No? At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Oo. Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Guteza draft his affidavit. Okay, yung binabanggit na yan mga kababayan ni Ping Lacson ay meron din tayong kopya niyan. Meron din tayong kopya niyan. Ito yan oh, na kung saan po talagang maliwanag na sinasabi dito ni Guteza sa kanyang interview, ay sila talaga yung, di ba, tinuro pa nga niya, siya daw yung, ilagay mo dyan sa affidavit mo na kailangan mo ng witness protection program na maging part ka nun. At maging yung mismong sinasabi ni Lacson, mga kababayan, talagang binabanggit dito na talagang itong si Guteza, itong si Mike Defensor, umamin, mga ka-GPnatics, na sinabi niya talaga, tinulungan nila si Guteza. And I believe, mga ka-GPnatics, pag sinabing sila, it includes Marcoleta. It includes Marcoleta. Kasi ito yung binabanggit niya eh. Ito. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Sergeant Guteza? Oo. Okay, so inaamin niyo po? Yes. Okay, so inaamin niyo po? Yes. Posible. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Sergeant Guteza? Okay, so inaamin niyo po? Yes. Okay, so inaamin niyo po? Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Ayan mga kababayan ha. Umamin talaga si Mike Defensor na sila po yung tumulong para mag-draft ng affidavit nitong si Guteza. If you're going to notice, kitang-kita halatadong-halatado eh. 'Di ba? Mga kababayan, it seems like it appears to me, sana kayo din kasi my guess is good as yours, mga kababayan, 'di ba? Na nakikita natin si Marcoleta mas alam pa niya yung nakasulat doon sa affidavit kaysa dito kay Guteza. So lumalabas talaga na yung nakasulat doon, hindi lahat 'yon galing kay Guteza. And it appears na nanggaling talaga ito, mga kababayan, through the directive of Marcoleta and Mike Defensor. Diba? Sir, are you... Kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Guteza draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yon. Hindi ba ang sariling
sariling gawa ni Gutesa yung affidavit. Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Wala nang iba. Baka ka-GP. Alam na yan eh. Siguro, ganito, nagtatanong yung iba, bakit hindi direct to the point na nagsasabi or tinuturo ni Lacson si Mike Defensor or even itong si Marcoleta, mga kababayan, puro pahapyaw. Siyempre, bilang investigador, hindi pwedeng sabihin ni Lacson kaagad na ituro niya yung dalawa na yon. Kailangan niya pa, bilang isang matagal na investigador, for so long, sinabi nga niya yun eh. Kailangan niya, mga kababayan, may isang bagay na talagang magko-corroborate doon sa isang statement. Para nang sa ganon, hindi lalabas na hearsay lang yung mga haka-haka. 'Di ba? Maaring kasi ganito mangyari diyan eh. Nakita natin itong si Gutesa, mali-mali yung mga pinagsasagot. So therefore, kung ito ay makuha mo at ito ay lumabas, mga kababayan, ang tendency malakas. Ang tendency malakas na ano? Malakas na ito po pag kino-cross-examine ay baka magsalita madulas, mga kababayan. Kasi nga hindi niya kabisado yung mga bagay-bagay. Ito yung kinakatakutan nila Marcoleta. Na kapag nahawakan or nakuha nila Ping Lacson itong si Gutesa, ay bigla itong magsumbong at baka bigla itong umamin na tama kayo. Ha? Ang lahat ay tinuro lahat. Hindi yan talaga kagustuhan ko. Tinuro lang yan ni Senador Marcoleta, inipit ako at ni Mike Defensor. Baka mamaya, hindi lang yun. Ang maikanta pa kasi po binayaran sila ni Sara para ako po ay magsalita dito at ako ang kanilang nakuhang aktor. Oh. Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine. Ano? Kasi wala nga nakakalam. Tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan. Ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, tama, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon. Tama, mga kababayan. Eto yan ang ganda ng point dito ni Ping Lacson, mga ka-GP Natics. Simple lang siya magsalita, hindi sumisigaw. Hindi po, mga kababayan, bintang ng bintang. Nagbibigay siya ng pahayag na masasabi natin na ito talaga ay clear, mga ka-GP Natics. Kasi oo nga naman, kung gusto mo na mapakulong si Romualdez, 'di ba? Kasi si Romualdez talaga yung pinupunto nila eh. Si Saldico kasi meron namang mga katibayan talaga na nagpapatunay, mga kababayan. Kompletos Ricados na kay Saldico eh. Ang pinipilit talaga nila dito na makuha, itong si Romualdez. Ngayon, sa paglabas ni Gutesa, sinira nila si Romualdez eh. Ang problema, mga kababayan, yung script nga hindi tumugma. Yung aktor, kulang sa ersisyo. Kulang po, mga kababayan, sa practice. Kaya nagkanda mali-mali. Ngayon, yung sinasabi ni Lacson, kung gusto mo talaga na propaganda lang, dito ka lang hanggang sa Senado ka lang, tapos mawala ka na. Pero kung gusto mo talaga, totoo yung sinasabi mo, hindi ka matatakot, pupunta ka sa DOJ, pupunta ka sa Ombudsman. Kung ikaw ay tatanungin, i-cross-examine ka, mga kababayan, kahit itanong sa'yo, kahit paikot-ikutin, i-jumble yung mga pagtatanong sa'yo, mga kababayan, pupunta at pupunta sa isa pa rin. Magtutugma at magtutugma yung mga sinasabi kapag totoo yung nilalaman ng isip at puso mo, na kung totoo talaga yung mga sinasabi mo. Pero kapag halimbawa, mga kababayan, ikaw ay nag-iimbento lang at ikaw ay tinuruan lang, sa cross-examination kasi, madadali ka na kaagad. Lalong-lalo na siguro kung si Luistro. Ang mga katulad, sabihin natin, mga katulad ni Luistro ang magko-cross-examine sa'yo. Diba? Mahuhuli at mahuhuli ka talaga. Aamin at aamin ka. Kita mo si Curly? Si Curly Discaya na napakagaling magsinungaling.
napaamin. Nung una, doon sa unang mga senador ang galing magsinungaling na sinasabi niya wala daw nagturo sa kanya, wala daw senador na nakausap siya over the past weekend, mga kababayan. Pero along the way, eto na, napaamin ng loko na meron palang nagturo sa kanya, meron nag-advise sa kanya, may nag-direct sa kanya or nag-directive sa kanya na ganito lang ang isulat mo, ganito lang ang sabihin mo from July 2022 onwards. At mawala ka na. Kasi yun lang Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Yon, tama yun, Ma'am Leticia, no? Salamat ulit sa blessing. Hindi niya kabisado 100% yung mga nasa salaysay niya. Mga kababayan, kaya talagang madidiin siya dun Kung mapapansin nyo, yung binabanggit na paragraph 20 ni Marcoleta, huwag ka magmadali, Mr. Guteza. Meron ka nalalaktawan Mga kababayan, hindi tayo mangmang. Unang-una, abogado si Marcoleta. Dapat i-apply mo yung pagiging abogado mo sa korte. Kapag ikaw ang nagko-cross-examine, under oath naman yan, dapat hindi ikaw nagbibigay ng script. Hayaan mo siya magsalita freeway. Hayaan mo siya na mag-adlib kung gusto niya. Kasi ito ay galing naman sa kanya Di ba? Pero pinipigilan mo kasi pinipigilan mo rin na magkamali. Yung tao nagbabasa, hindi niya alam, mga kababayan, kung kanya nang galing yun, titingnan mo maigi. Di ba? Titingnan mong maigi. Kung sa'yo nang galing yun, bakit hindi mo alam na putol na yung binabasa mo? Di ba? At isa pa, ganito. Magtataka ka, mga kababayan, na itong si Marcoleta may hawak yung affidavit. Samantalang doon sa witness, sa resource person, hindi kumpleto. 'Di ba? Paano nangyari 'yon, mga kababayan? 'Di ba dapat kung sino ang nagpagawa ng affidavit, kung sino ang nagpanotaryo, sa kanya dapat yung buong kopya. Sa kanya yung original. Maaring yung ibigay mo sa mga senador ay pwedeng certified true copy o kaya photocopy. Pero nagtataka tayo, bakit na kay Marcoleta ang original? Ang lumalabas tuloy sa akin, sabi ko, mukhang si Marcoleta din ang nag-stamp. Si Marcoleta din, mga kababayan, yung pumirma na peke o peking pirma ni Atty. Espera. Diba? Kasi nasa kanya yung nasa kanya yung original Sasabihin ng iba, hindi kasi 'di ba sabi ni Lacson, nagkita sila ni Marcoleta. Pumunta si Guteza 30 minutes, nagantay siya doon sa kwarto ni Marcoleta. Okay, sabihin natin, granting, tama ka, mga kababayan. Pero paano mo pa rin titingnan yung sitwasyon ng isang tao, siya ang merong salaysay, subalit hindi niya alam na napuputol na ang kanyang mga sinasabi. Putol na yung kanyang binabasa. Hindi ba? Kung ikaw ang gumawa nun, matatandaan mo yung pagkakasunod-sunod nung inyong mga statement. Pero hindi Tuloy-tuloy siya nagbabasa, di ba? Ganyan talaga, boss, pag coach kumpleto. Di ba? Sabi nga nila, retired judge, low-rank lawyer lang yan si Wow. He didn't even meet his peak at his age. Hindi niya pa naaabot yung yung tugatog, mga kababayan. Masyadong bias si Marcoleta at halatang mga sinungaling. Totoo. 'Di ba? Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya. Si Alcantara tumatawa-tawa lang no? In-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Oo. Pagkatapos nawala siya.
So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is Tama. to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ. Oo. Humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala Uy. namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. And yung sinasabi niya na iniispayan ko siya, hindi yun ang CCTV. dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. Okay. So, nung So establish incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. At saka yun sinasabi ko sa inyo, hindi normal yun, mga kababayan. Kasi pag kami ay nasa Senate or nasa Congress, normally, ang resource person, hindi dun pinag-aantay sa opisina ng mga senador. Pinag-aantay ang resource person, mga kababayan, doon mismo sa hearing room. Okay? Kung saan ginagawa yung pagdinig. Or, kapag madami masyado, yung mga resource person, mga kababayan, may upuan dyan sa labas na ilalagay. Hindi dun sa opisina ng senador. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Correct. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na monitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Oo. Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook. Gusto niya everyday kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Okay. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. Mga kababayan, sabi niya kay Marcoleta, okay, naiyakin, ay wag tayong onion skin. Okay? Yan, wag tayong balat sibuyas. Sa madaling sabi, mga kababayan, wag kayong iyakin, Marcoleta. Kasi nga, yung Senado is a public place. So ngayon, hindi naman daw intention ni Ping Lacson na ikaw ay ispayan, i-Big Brother. Kasi si Big Brother, mga kababayan, di ba sa Big Brother, lahat nandyan ng CCTV, lahat ng kilos mo, ultimo sa kama, kahit natutulog ka, talagang nakabantay. Di ba? Ganun ang gusto niyang sabihin kay Ping Lacson, mga kababayan. Sabi ni Ping Lacson, coincidence lang na gusto mo mag-imbestiga. Tapos ngayon, makakawalan mo yung isang napakahalagang bagay. Maari kasing sa CCTV na yan ay masagot. Sino ba yung kasama ni Guteza na naghatid sa kanya? Maaring baka makita pa sa sasakyan. O kaya naman, sino ba yung nagsundo sa kanya? Mga kababayan. Diba? At saka Marcoleta, bakit ka ba natatakot? Bakit ka natatakot na ikaw ay tingnan sa CCTV? May ginawa ka bang hindi maganda? Ganun lamang yun eh. Ikaw ay matatakot na kapag ikaw ay tiningnan sa CCTV, kung may ginawa kang mali, may ginawang mali, may kasalanan lang ang natatakot. Pag ikaw walang ginawang mali, mga kababayan, look at Erwin Tulfo. 'Di ba? O itong si alias Mina.
Pumunta sa kanyang opisina. Hindi naman nagalit si Erwin Tulfo mga kababayan. Nagalit siya kay Mina. Hindi siya nagalit na tiningnan yung CCTV. Nagalit siya kay Mina kasi itong si alias Mina, sabi niya wala daw siyang kinalaman sa flood control. Pero mga kababayan, ayon sa investigasyon ng ICI, ayon din kay Erwin Tulfo, mukhang ito sabit din. 'Di ba? Sabit din. Bakit kanyo sabit mga kababayan? Oh. Sabit 'yan kay Jinggoy. Kala nyo makakawala na siya. Marcoleta. Siguradong pagdating po ng November 14, hindi lang ito yung mga maririnig natin. Hindi lang ito, baka mga kababayan, magbida-bida naman yung isa, hindi na naman pagsalitain itong si Ping Lacson. Pero tama huwag masyadong maging onion skin ang mga politiko. Unang-una, ang mga politiko is open to public scrutiny. Kaya kayo politiko mga kababayan, kaya kailangan kayo ay i-criticize kasi para alam namin, nakabantay ang taong bayan. Kami nagboto sa inyo Nakabantay ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo kung mali or hindi. 'Di ba? Kami ang bumoto sa inyo, may karapatan din kami na siyasatin ang inyong mga pinagagawa kung ito ay mali. 'Di ba? Pag kinakampihan nyo ang taong mali, natural, mga kababayan, matatakot o maaasar at magagalit din ang taong bayan. At yung sinasabi po ninyo, mga kababayan, nasa 30 million daw ang nagsasabi. Daw Hindi ko kasi na fact check Pero usap-usapan, 30 million daw ang gusto talaga na si Marcoleta ang papalit mga ka-GP Natics kay Ping Lacson. Nananaginip kayo ng gising. Sabi ni Ben Mueller, may mali talaga kaya galit kasi booking na. Ano pa? Mali kasi doon mga ka-GP Natics talaga, yung pinag-stay mo, yung resource person doon ng about 30 minutes. Sa 30 minutes, marami ka nang masasabi, marami nang mangyayari. 'Di ba? Malamang doon din nangyari yung coaching. Sabi ni Ma'am Lilian Marcoleta, protector ng mga magnanakaw. Kaya nga nagtataka tayo dito kay Marcoleta mga ka-GP Natics 'Di ba? Noong una kay sa mag-asawang Diskaya. Ngayon naman dito kay Guteza. Kasi silang bintang ng bintang kay Speaker Martin, dapat talaga ilabas nila itong si Guteza. Kung totoo yung sinasabi niya, bakit sila matatakot? Kung sila naman ay wala sa likod ni Guteza, na ito ay sinamahan lang nila para magsalita dito, bakit din sila dapat matakot? 'Di ba kung wala naman silang tinuro dito na hindi maganda, kung mga kababayan hindi naman nila kinoach ito para ituro si Martin, bakit sila magagalit? Bakit sila matatakot? Libre mangarap boy 2K. Into his dream, Marco Beta, papalit kay Ping Lacson, patawa. Mamaya pag-usapan natin mga kababayan yung iyak dyan ni Senator Robin Padilla na nilaglag niya si Marcoleta kasi nga gustong-gusto daw ata ni Marcoleta na bumalik dyan sa Blue Ribbon mga kababayan at siya mamuno ng Senate Blue Ribbon Committee, subalit datapot hindi naman po sila majority. Di iyak. Speaking of Marcoleta na hindi pa rin pinapatanggal ng Iglesia ni Cristo hanggang ngayon mga kababayan, yan din ang pag-usapan natin.